So eto na mga kababayan, ang pinakamainit na balita nating nasagap ngayong araw ng Martes mga kapatid, August 11, 2026. Eto na mga kababayan, mga flood control projects di umano ng gobyerno mga kapatid, dyan po sa may Laguna Lake sa Taguig. Nauwi di umano mga kababayan sa pangangamkam ng lupa nitong pamilya ni Alan Peter Cayetano. Biruin nyo yan mga kabatid, imbis na tayuan ng mga flood control projects, nauwi sa land grabbing. Ganito po mga kababayan, kasuga pa, itong si Alan Peter Cayetano. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kabatid, dito sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And disclaimer muna tayo, lahat ng ating sasabihin dito ay personal lamang natin na opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Hindi ko po ginawa itong video na ito para hikayatin kayong maniwala sa aking mga sasabihin dito. Kung agree kayo, good mga kapatid. Kung disagree kayo, feel free to dislike this video. Pwede nyo pong gawin yan. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa Billionaire News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ang Office of the Ombudsman sa patay ka dyan, Alan. Nakatakda ng magsagawa di umano ng fact-finding mga kapatid. Itong si Boying Rimulya. Dito nga sa mga umano'y mga palpak at mga multo na ghost projects dyan po sa baluarte ni Alan Cayetano sa Taguig. Talagang konting-konti na lang Alan, bibinggo ka na. Tuloy. Mga umano'y maanomalyang flood control project sa Taguig City. Yan ang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ibig sabihin, pag may iniimbestigahan, merong ebidensya. Ganun lang kasimple yun. Sa Billionaire News Channel, kasunod ng mga investigasyon ng opisina ni Senator Panfilo Lacson, kabilang daw sa mga posibleng imbestigahan ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Naka! Illegal reclamation activities. In Tagalog, illegal na pangangamkam ng lupa sa baluarte ng mga Cayetano. Nako, Alan, madadagdagan talaga yung sentensya mo dahil dito. Imbis na doon ka lang sa mga flood control projects may pananagutan. Dodong, ano bang ginawa mo? Bakit umabot ka sa pangangamkam ng lupa? Talagang ginagaya mo yung pamilya Villar, ibang klase. Ang sinasabing illegal reclamation activities sa baluarte ng mga Cayetano. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ito ang itsura ng Laguna Lakeshore area sa C6 portion ng Taguig City noong 2018. Ito noong 2020, 2022, at 2025. Biruin nyo yan, Ibang klase. Tingnan yung mabuti mga kapatid. Ito yung noong 2018. Nagkukulay green pa. Habang tumatagal, unti-unti nang nawawala. Hanggang sa wala na talaga yung green. Ibang klase din si Cayetano, biruin nyo yan mga kapatid. Habang tumatagal, nauubos na yung mga yung kalupaan. Inaangkin na lahat ni Cayetano, mga kapatid. Biruin nyo yan. Base sa satellite imaging, kapansin-pansin ang biglaang paglaki at pagdami ng umano'y reclaimed areas o yung di ba? Palaki ng palaki yung mga na-reclaim na mga area, mga kapatid, dyan po sa may Laguna Lakes. Talagang kinakarir pala nitong nila Alan Peter Cayetano yung pangangamkam nila ng lupain dyan. Kaya naman pala ayaw nilang bitawan ang Taguig.
Kaya pala ayaw nilang mapalitan sila sa pwesto. Kasi nga mga kababayan, siguro plano nila Cayetano magtayo ng imperyo. Nangangamkam na ng lupa eh. Di ba? Ibang usapan na yan mga kabatid. No? Ibang usapan na po kapag ang isang politiko ay nangangamkam na ng lupa. Tapos, illegal pa. Di ba? Talagang itong si Cayetano siguro mga kababayan, plano niyang sundan ang yapak nitong pamilya Bilyar. Magkaibigan pa naman sila mga kapatid. Di ba? Magkaibigan pa naman sila. Siguro ito yung tinuro ng pamilya Bilyar sa kanila. Ikaw Alan, kung gusto mo. Bibigyan ka namin ng mga diskarte kung paano yung gagawin mo. Ito na mga kababayan. Ang mga lugar na tinambakan ng lupa sa paligid ng lawa. Ang coordinates ng mga ito, swak sa mga flood control projects sa lugar base sa DPWH documents na nakuha ng Billionaire News Channel. Kaso, Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2021. Biruin nyo mga kabatid, naplano ito 2021 pa. Ibig sabihin, mga kababayan, may pondo na po na inilaan dito. Ang tanong mga kabatid, nasaan na kaya yung pondo? 2026 na ngayon. Pero wala tayong nakikita mga flood control na projects dyan. Noong 2021 pala, sino nga ba presidente nun? Diba? Sino ba presidente ng mga panahon na yan? Sino ang kadikit ni Senator Ala noong mga panahon na yan? Diba? Billionaire News Channel. Karamihan ng mga proyektong ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, 2023 at 2025. Packages 1 to Bali nagawa pala. Tingnan nyo ha. ito nakatala bilang slope protection at flood mitigation structures na ipinagawa noong 2021, Ito yung nagawa, mga kapatid. Ito yung mga slope protection. Tignan nyo kung ano ng muka, mga kababayan. Di ba? Ganito, mga kapatid, ang serbisyo Cayetano. Ito 2021 pa lang to pinagawa mga kapatid, pero kitang-kita nyo naman. Parang panahon pa ng kupong-kupong kung titignan nyo, yung mga slow protection nila. Wala na, no? Sira na kaagad mga kababayan. 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lake Shore. Biruin niya, 91 million, 91 million, 91 million, 91 million, 91 million, 71 million, 71 million, 71 million, 91 million. Oh my goodness. Tapos yung mukha, mga kabatid, eto. Di ba? Ito siguro yung sinasabi ni Lacson, mga slope protection na umaabot ng tag-100 milyon. My goodness, mga kababayan, eto na yun. 2023 at 2025. Packages 1 to 9 ito ng proyektong construction of slope protection including site development along Laguna Lake Shore. Ang halaga ng bawat package naglalaro sa 91.4 to 91.6 million pesos each para sa packages 1 to 5, 71.7 million pesos each para sa packages 6 to 8 at 94.5 million pesos naman para sa package 9. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, ito ang tumambad sa amin. Ito, mga kabatid. Asan dyan? Di pala pwedeng galawin. Asan na dyan, mga kababayan? Yung tag-100 milyon.
Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel ang project sites, Ah. ito ang tumambad sa amin. Galing, ano? Atay ka dyan, Alan. Biruin mo yan, mga kapatid. Daan-daang milyon yung presyo. Ay yung kontrata. Tapos mga kababayan, ito po yung dinatnan, no, ng Bilyonaryo News Channel. Tapos sasabihin lang ni Alan, pinopolitika sila. Grabing panggagancho to, mga kapatid. Ibang klase talaga itong si Dudong Alan. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, kung makikita niyo itong malawak na lupain na ito ay parte ng di umano ay illegally reclaimed areas sa C6 portion ng Laguna Lakeshore area dito sa may Taguig City. Alam nyo kasi, mga kababayan, dapat ito dito, no? Tubig to. Dapat dito tinayo yung mga yung mga slope protection. Para lang maintindihan nyo, ha. Dapat dito, mga kabatid, may mga slope protection projects na ito dapat dito. No. Ang problema, mga kababayan, natunaw yung pondo. Natunaw ang pondo, mga kapatid. Tapos, napag-alaman nitong mga taga-Bilyonaryo News Channel na imbes slope protection, mga kapatid, yung ilalagay dito, mga kababayan, ni-reclaim yung area. Tinambakan, mga kapatid. Illegal na ni-reclaim yung area tapos tinambakan. Di ba? Sa gobyerno pa to eh. Pero ni-reclaim. Sinong nag-reclaim? Pamilya Cayetano. Ngayon, ang tanong dito, nasaan? No, yung daang-daang milyon, no, na inilaan para sa mga slope protection projects dyan ng DPWH. Senator Alan, pamumulitika pa rin ba ito? Ang galing mo naman. Di ba, mga kapatid, biruin nyo yan, no? Di ba? Imbis na lagyan ng mga slope protection, mga kapatid, imbis na itayuan ng mga flood control projects ng DPWH, si Kupal, tinambakan yung area tapos inangkin. Ibang klase talaga si Cayetano, ano? Kung makikita ninyo, malawak na lupain siya, itinambak na lupa doon sa may gilid ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Aray mo. Mga kapatid. Di ba? Saan napunta yung pera? Walang proyektong nagawa eh. Pero inyo, ang nakasulat sa papel nitong area na ito, no, subject for flood control projects. Nung pinuntahan, mga kapatid, no? Naging patag na lupa. Yun pala, inaangkin na. Meron nang nagmamay-ari. Ng lawa, pero nakaregister ito sa DPWH bilang isang flood control project. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nakatakda ng magsagawa ng isang fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng mga naturang proyekto. Kabilang ang iba pang alleged ghost at anomalous projects sa Taguig City na aabot umano sa mahigit 30. Maghahain daw ng sabpi ng Ombudsman sa DPWH at ilang private witnesses oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Patay ka dyan, Alan. Yun mismong tinayuan kanina ng reporter, mga kapatid. No, malaking ebidensya na to laban kay Cayetano. 'Di ba? Eto. Malaking ebidensya na to, mga kapatid, sa anomalya ng DPWH, no? Diyan sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Paano mo to papalusutan ngayon, Senator Alan? Sa papel, klarong-klaro, na dapat dito, tatayuan ito ng mga flood control projects ng ating gobyerno. Tapos malaman-laman nila, pagmamayari nyo na pala ang lupa.
Ibang klase din, mga kapatid. No? Itong si Alan Peter Cayetano. Tuloy natin to. Naaabot umano sa mahigit 30. Maghahain daw ng sabpi ng ombudsman sa DPWH Kaya pala, sinasabi doon, no, na mahigit 40, no, na mga flood control projects ang papaimbisigahan dyan sa Taguig na naging multo. Kasi nga mga kababayan, yan na nga, no, dapat doon sa mga area na yon na inaapakan kanina ng reporter, mga kapatid, doon talaga dapat itatayo yung mga proyekto ng gobyerno. Kanya nga lang, illegally reclaimed, mga kapatid. Illegally reclaimed. Ang tanong dito, saan napunta yung pera? Yung daan-daang milyon kanina, mga kapatid, na pinapakita. Round off mo lang yun. Kukunti lang kulang nun. 100 milyon na bawat isa nun. Biruin nyo yan. at ilang private witnesses, oras na ma-turn over na ng opisina ni Senator Lacson ang iba pang mga ebidensya at affidavits. Bagay na kinumpirma naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa BNC. Dagdag ni Lacson, nakatakda ring maghain ng cease and desist order ang DPWH sa iba pang slope protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo. Eto na. Palusot ni Alan, pakinggan nyo, mga kapatid. Pinupensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi Unang-una, Alan, Ang tao to, sinungaling talaga eh. Paano malalagyan or paano magkakaroon ng informal settlers doon kung puro tubig yun dati? Ha? Alan? Kasi nga, mga kapatid, puro tubig yun dati. Ngayon lang yan nagkaroon ng lupa dahil pinatambakan ni Cayetano. Saan titira yung mga informal settlers doon? Saan magtatayo ng bahay yung mga yung mga tawag nito, yung mga squatter doon? Nang palusot yan. Inay ko po, ulitin natin. Protection and flood mitigation projects sa Taguig. Sa isang Facebook Live noong nakaraang linggo, dinipensahan ni Cayetano ang mga flood control projects sa kahabaan ng C6 sa Taguig City. Mali ka na nga, no? Dinipensahan mo ba talaga? ang purpose po is to protect the lake. So, kaya mo kinakamkam. Di ba? Kaya mo kinakamkam, no, yung parte na yun ng lake kasi gusto mong protectionan. Seriously, Senator Alan? Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Anong i-enjoy doon? Illegally claims, mga kapatid, no? Yung lupa. Ibig sabihin, magiging pribado na yan. Di ba? Magiging or the other way around tayo. Baka gusto nyo magtayo ng amusement park dyan. Kinamkam nyo yung lupa, tapos later on, magtatayo kayo ng kung ano-ano mga amusement park dyan. Tulad dyan sa MOA, mga kababayan, yung may Sky Ranch dyan, yung may mga pasyalan dyan. Yung lupa na yan dyan, mga kabatid, totally tubig yan dati. Tinambakan lang, tapos ginawa ng mga amusement park. Baka yun yung ibig sabihin ni Cayetano. Ang problema lang, mga kababayan, inangkin nila yung lupa. Kinamkam, illegally reclaim nga, di ba? Di ba? Pinatambakan nila, mga kabatid, no? Tapos inangkin. May plano siguro silang gawing amusement park yan. Di ba? Nang sa ganun, mga kababayan, tubong lugaw sila. Nandyan na yung BGC, tapos after nyo magliwaliw sa BGC, punta kayo dyan.
Inang Cayetano to. Di ba? Purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawin Hindi magkaroon ng sindikato. Putang ina, Cayetano. Sinisindikato nyo na nga eh. Di ba? Sinisindikato nyo na nga eh, technically. Pero inyo, mga kabatid, no? Dapat may mga flood control projects doon na itinayo ang DPWH. Pero ang nangyari, mga kababayan, no? Nauwi sa illegal reclamation. Nauwi sa land grabbing, mga kabatid. Yun yung dapat mong sagutin, Cayetano eh. Saan napunta yung mga pera na inilaan ng gobyerno doon para sa mga flood control projects? Ngayong tinambakan nyo na yan ng lupa. Biruin nyo yan. Siguro may 1 billion na rin yun. Mahigit, mga kapatid. No, biruin mo yan, Senator Alan, ano? Yung kapalpakan nyo, no, talagang gusto mo pang ilusot. Bistado na nga kayo, lulusot ka pa. Kayo ngayong naninindikato dyan eh. Sinisindikato nyo, no, yung Laguna Lake na yan. Di ba? Tapos ngayon, hinay ko po. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. So ano yung ginawa nyo? Hindi ba pangangamkam yun? Diba, Senator Alan? Sasabihin ba yung illegally reclaim kung hindi yan? Kung hindi nyo sinisindikato? Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Lusot pa. Palusot pa. Ayon kay Lacson, pinoproseso na ang possible forfeiture ng illegally reclaimed areas na walang permit mula sa Philippine Reclamation Authority. Siguro sabi ni Lacson, sige, palusot ka lang dyan. Diba? Kahit ano bang palusot mo dyan, no? Wala kang permit eh. Diba? Wala kang permit. Hindi legal yung ginagawa mo. Sige, sabihin natin. Sabihin natin, pagbigyan natin yung argumento ni Alan na para daw maprotektahan ang lake, para daw walang mga informal settlers dyan na tawag nito na magtatayo ng kanilang mga bahay. Nawawala ako. Para daw ma-enjoy ng tao. Para daw makaiwas sa sindikato. Diba? Sabihin natin, may punto ka sa mga sinasabi mong yan, Alan. But the $1 million question is, legal ba yung ginawa mo? Di ba? Parang Robin Padilla ka rin eh. Di ba? Kahit gumawa na ng mali dahil may magandang layunin, okay lang daw. Hindi po ganyan ang batas, mga kapatid. Regardless kung ano yung magandang hangarin mo, magandang intention mo sa ginawa mong yan, Senator Alan, no? The fact na illegal, no, yung prosesong ginawa mo, sir, kailangan mo pa rin managot. Di ba? Hindi naman pwede, mga kapatid, na pagbibigyan na lang siya dahil ito nga yung magandang plano niya. Kahit illegal, no, dahil may maganda siyang adhikain, may maganda siyang plano, pagbibigyan na lang. Hindi po ganyan ang batas, mga kapatid.
Ang illegal ay illegal. Oh. Kasi kung ganyan ang batas natin, nako mga kababayan, no? Ibig sabihin, pwede na rin tayong magnakaw. Tapos itulong natin sa kapwa. Oh, yung parang Robin Hood style. Oh, di ba sa kwento ni Robin Hood mga kabatid, nagnanakaw siya. No? Tapos yung mga ninakaw niya, itinutulong niya sa mga mahihirap. Oh, parang ganun nga. 'Di ba? Hindi yan basta-basta aanuhin ng ating otoridad. Kasi nga may batas tayong sinusunod no? Regardless kung ano pa yung mga magaganda mong plano o kung ano-anong mga naiisip mo diyan para diyan sa lugar na 'yan. Senator Alan, no? Hindi ka pwedeng maging tama dahil illegal nga pangalawa, 'di ba? May planong nakalaan para sa nasabing area na 'yan. May plano. May budget, mga kapatid. Dahil lang dyan sa plano mo, dahil lang dyan sa mga gusto mong gawin, natunaw yung mga budget. Di ba, mga kababayan? Yun yung punto ni Cayetano Yun yung gusto niyang palabasin dito, mga kapatid. Na kahit illegal yan, may purpose yan. May purpose yan. May maganda kaming plano dyan. May rason kung bakit namin ginawa yan. Ang mali ay mali, mga kababayan. Hindi mo pwedeng i-justify yan. No? Nagkamali ka, illegal yung ginawa mo. Yung budget na inilaan para sana sa proyekto ng gobyerno dyan, natunaw, panagutan mo. Ganon lang yun, Senator Alan Peter Cayetano. No? Hindi pwedeng na porket may maganda yung hangarin mo, dapat patawarin ka na. Hindi pwedeng ganun. Senator Alan, abogado ka pa namang tunto ka. Tapos ganyan ka, mga tuwiran? Anong klaseng abogado ka? Noong Hulyo, naglabas din ng pahayag ang PRA at sinabing walang approved reclamation activities sa paligid ng Laguna Lake. Walang approved reclamation activities. Ibig sabihin, malaking sindikato itong ginawa ni Cayetano dito. Di ba? Para daw proteksyonan. Laban sa mga sindikato. Tapos sila mismo ang sumisindikato. Kaya lahat daw ng reclamation operations dito ay maituturing na illegal at unauthorized. Illegal at unauthorized. Kasi nga, mga kapatid, hindi tama Walang papel. No? Walang, kumbaga, mga kababayan, sariling kwan lang ni Cayetano yan. Desisyon. Nagdesisyon ka na, akala mo sa'yo yung tagig. Di ba? Dito natin makikita, mga kapatid, kung gaano kaabusado itong sila Alan Peter Cayetano. Di ba? Nagba-backfire sa kanila yung mga puna nila sa presidente. No, inaakusahan nila kung ano-anong mga akusasyon ang presidente. Tapos mga kababayan, sila pala itong may mga illegal. Illegal na mga aktibidades, mga kapatid, dyan sa kanilang mga lugar na pinaghaharian. Biruin mo yan. Para sa agenda, Jowash Malimban. Hanggang dito na lang, mga kababayan. Diba? Kayo, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, saan ang pamumulitika sa part na yan? Diba? May nakikita ba kayong pamumulitika yan dyan, mga kapatid? Klarong-klaro no? Dapat itong mga lugar na ito, no, may mga flood control projects na itinayo ang gobyerno dyan. Pinunduhan, mga kapatid, ng daan-daang milyon, pero anong ginawa nila Cayetano? Ito, tinambakan nila, mga kababayan.
Saan titira? Kung ganito ang muka, mga kabatido, kasi, sorry, ito kasing part na to, hindi pa to natatabakan. Ito na lang. Oh. Kung ganito ang lugar, mga kababayan, na matubig, paano magtatayo ng mga bahay nila yung mga informal settlers dyan? Di ba? And, mga kabatid, do you think, no, sa lakas ng impluensya, sa lakas ng kapangyarihan ng pamilya Cayetano dyan sa Taguig, do you think, mga kababayan, may tanga-tangang sindikato ang basta-basta na lang, no, magtatambak ng lupa dito at angkinin yung lupa? Oh. Di ba? Alam niyo, mga kapatid, maniniwala sana ako dyan kung tulog sila lagi dyan sa Taguig. Oh. Maniniwala sana ako kung nagbubulag-bulagan sila dyan sa Taguig. Kung pabaya sila, no, sa kanilang posisyon dyan sa Taguig. Mga kababayan, hindi na nga sila mapalit-palitan dyan eh. Oh, dahil sa sobrang sa sobrang active nila. No, dyan po sa kanilang baluarte sa Taguig. Oh. Hindi na nga kayo matibag-tibag dyan, tapos sasabihin mo mapapasok kayo ng mga sindikato. That's why, no? Nilagyan mo ng mga tinambakan mo yung nasabing area para protectionan. Oh, 'di ba, Alan? Sa sugapa mong 'yan, no? Masasalisihan ka pa ng mga sindikato? Ay, nako. Anyway, mga kabatid, hanggang dito na lang po itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po, paki-like yung ating video, mga kababayan, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Mga kabatid, uulitin ko po sa inyo, lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto. Hindi ko rin ginawa itong bidyong ito para impluwensyahan kayo at paniwalaan nyo. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, feel free to dislike this video. Hanggang dito na lang. Adios.